Magandang umaga po. Magandang umaga po. It's already last Sunday of January, right? At ngayon po yung huling linggo na po ng ating Enero. Time goes so fast. Ang bilis pong lumipas ng oras, ng panahon. So we have to more endeavor in our Christian life because we don't have much time to live for the glory of God. Kaya kailangan po nating higit na pagsumikapan ng ating buhay Kristiyano dahil wala na po tayong sapat na oras para mabuhay sa Diyos. Okay. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 14. Unang Korinto 14, verse 40. Okay, unang Korinto 14, verse 40. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit, gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. This year, right, we have a new slogan, right? Sa taong ito po, di ba po, meron tayong bagong slogan. Obedience, right? Yung pagsunod. Obedience, right? So we learn, right? At first, we have to obey to the Lord. Kaya natutunan po natin, unang kailangan nating sumunod sa Panginoon. Second, we have to obey to the Word. Ikalawa, kailangan nating sumunod sa salita. And third, we learn, we have to obey to the order. At ikatlo, kailangan nating sumunod sa kaayusan. So last Sunday, we learn, right? We have to obey in church. Kaya sa nakarang linggo na pag-aral natin, kailangan nating sumunod sa church. We have to obey to the minister. Kailangan nating sumunod sa mga minister. We have to obey to the leader. Kailangan nating sumunod sa leader. So it's important for in our Christian life. At yan po ay mahalaga sa ating buhay Kristiyano. At verse 40, gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Dapat maayos ang ating buhay. Dapat magkaroon ng kaayusan ang ating buhay. Kung hindi, magiging magulo ang isip at hindi tayo makakapag-focus sa mga gawain ng Panginoon. So we learn, right? Kahulugan ng walang kaayusan. Ito ay nangahulugang walang balanseng naitatak. Walang balancing. So we last Sunday, right? We learn we need to keep balance in our Christian life. Sa nakarang linggo, natutunan natin kailangan pong maging balanse yung ating buhay. That is
keep the order in our life. Yan po yung pagpapanatili ng kaayusan sa ating buhay. Anuman kapag sobra ay hindi mabuti. Tama? Kapag sobra ay hindi mabuti. Halimbawa, kapag ang pagkain ay masyadong maalat, hindi ito makakain. Tama ba? Kapag naman kulang sa asin, hindi rin masarap kainin. Tama ba? Balancing. Balancing is important, right? Kailangan ng tamang balanse. Tamang balanse. Ang lahat ng bagay ay dapat nasa tamang balanse upang may gigit nating tunay na magpagsilbihan ng Panginoon. Unang Korinto chapter 7, buksan mo ang Biblia. Unang Korinto chapter 7, verse 35. Unang Korinto 7:35. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinasabi ko ito ngayon para sa inyong ikabubuti, hindi upang lagyan ko kayo ng sino, kundi kung ano ang nararapat at upang kayo makapaglingkod sa Panginoon ng walang sagat. Kundi kung ano ang nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang sagabal. If we don't keep balance well in our Christian life, it's difficult to serve the Lord properly. Kaya kung hindi po natin sound check. Kaya po kung hindi natin mapapanatili yung tamang balanse sa ating buhay, di po tayo makapaglingkod ng maayos sa Panginoon. Halimbawa, we are using nowadays smartphone, right? Halimbawa po, sa ngayon po, gumagamit tayo ng mga smartphone. Of course, we can use it properly, right? Siyempre po, pwede natin itong gamitin ng maayos. But if we use it too much time in smartphone, Pero kung labis po yung paggamit natin sa ating smartphone, it's not good balance, right? hindi po yun mabuting balanse. We cannot focus on our Christian life. Hindi po tayo makapag-focus sa ating buhay Kristiyano. When we live our life, we need money, right? Habang nabubuhay tayo sa ating buhay, kailangan po natin ng salapi. We can use the money properly. Pwede nating magamit ng maayos po yung pera. But if we use the money in useless thing too much, it's not good balance, right? Pero kung gagamitin natin ng sobra po yung pera sa hindi maayos po, ay hindi po ito balanse. We have to keep balance in using money also. Kailangan din po nating maging balanse sa paggamit ng ating salapi. Kinakailangan na maayos na mapanatili ang balanse ng ating pananampalataya. So we learn last Sunday, kinakailangan na maayos at may balanse ang mga gawain sa church at mga gawain sa mundo. Gawain sa mundo, ano po? Mga gawain sa pamilya at trabaho at paaralan. Ang masigasing na paggawa ng mga bagay sa mundo habang pabayaan ang mga gawain sa church ay hindi tamang balanse. Tama ba? Sa kabaliktaran, ang masigasing na pagtatrabaho sa mga gawain sa church habang pinababayaan ang mga bagay sa mundo ay hindi rin tamang balanse. So we learn, right? What's the right balance?
Kaya natutunan po natin kung ano po yung tamang balanse. It's a balance, right? Ito po yung timbangan. Church, world. Yung church, sanlibutan. kailangan isang daan %, right? Ano po? kailangan isang daan %, right? It's a balance. Yan po yung balanse. Yeah, we shouldn't neglect all. Huwag Right? nating pabayaan lahat. We have to do our best, all, right? Kailangan nating gawin ang lahat po. So, last Sunday we learned, right? Yeah. We have to do our best in our workplace. Kaya sa nakarang linggo na pag-aralan natin, gawin natin yung ating best sa ating trabaho. Yeah, you shouldn't neglect your work. Kaya huwag niyo pong pabayaan ang inyong trabaho. Okay? Yeah. And also, we have to do our best in our house, family. At dapat din po natin gawin yung ating best sa ating pamilya, sa ating bahay, The house. In your house. sa inyo pong sambahayan. Yeah. And also, you have to do your best if you are a student in your school. At kung ikaw ay mag-aaral, gawin mo yung best mo sa inyong school. Yeah. Then you can keep good balance. Kung gayon, maiingatan mo po yung maayos na balanse po. So, dapat tayong magbigay ng magandang halimbawa sa trabaho at paaralan. Pinapabayaan ng buhay church dahil sa pag-aral sa eskwela. Yeah. Hindi tama, right? Hindi tama. My student dito, right? If let's suppose there is a Bible seminar, during your the exam season. Ipagpalagay po natin na merong Bible seminar po sa panahon na meron din po kayong exam. What should you do? Ano po yung dapat niyo pong gawin? I'm busy. I'm busy in the school because of the exam. I cannot come to the Bible seminar. Busy ako sa school dahil meron kaming exam kaya hindi ako makakadalo sa Bible seminar. Then, right, the balance like this, right? Kung gayon yung magiging timbangan po ay katulad nito. You focus on the school. Na nakatuon ka sa iyong school. Then you neglect church work. Pagkatapos pinabayaan mo yung gawain sa church. It's not good balance, right? Hindi po yan yung maayos na Even in balanse. this situation, you have to keep the balance. Kasi sa ganitong kalagayan, kailangan mapanatili yung tamang timbangan. How to keep the balance? Paano mo mapanatili yung maayos na balanse? Yeah, you can come to Bible seminar. Opo, pumunta ka rin sa Bible seminar. And after Bible seminar, you go home. At pagkatapos ng Bible seminar, pag-uwi Then mo sa bahay. you study your heart. At mag-aral kang mabuti. You study hard. Even, yeah, you can reduce your sleep. At pwede rin po na bawasan mo yung pagtulog. Then you can study your best. Kung gayon, pag mag-aral kang ng mabuti. Then you can keep the balance, right? Kung gayon, mapapanatili mo po yung balanse. But don't worry. Pero huwag ka pong mag-alala. God will give us strength. Yung Diyos po yung magbibigay ng kalakasan. God will give more wisdom. Ang Diyos yung magbibigay ng higit na karunungan. God will help you to keep this balance. At ang Diyos yung tutulong sa iyo para maipanatili mo itong balanse. Naintindihan niyo po? Try. Kaya subukan niyo po. Yeah. God will help you. Kaya tutulungan ka po ng Diyos. Whatever situation you are, you have to keep this balance. Ngayon pa man, nasa anumang kalagayan ka naroon, kailangan mong mapanatili itong timbang maayos. On the contrary, pinababayaan ang pag-aral sa paaralan at tanging ang buhay sa church ang ginagawa ng masigasig. Ito rin ay hindi tama. Okay?
Halimbawa, hindi nag-aral sa paaralan, kundi nagpapabasa lamang ng Biblia. Masigasig sa buhay sa church, ngunit hindi magandang palagi ang mga marka sa paaralan. In the school, you don't have always good score. You don't have a good score. Sa school, laging hindi maayos yung iyong score. But you excuse, I'm diligent in church. Pero yung dahilan mo, masigasig kasi ako sa I'm busy church. in church. Abala kasi ako sa church. It's not balancing, right? Hindi rin po ito balanse. You have to always keep this balance. Kaya kailangan mo palaging mapanatili itong balanse. Naintindihan niyo po? You look Myra, right? Yeah. But when you follow the word of God, God will help you. Pero kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Okay? Yeah. And also, you have to keep the balance in the house. At kailangan din po nating balanse sa ating tahanan. Pinababayaan ang mga gawain sa pamilya at tanging ang buhay sa church ang ginagawa ng masigasig, hindi tama. Hindi tama, right? At the time of Jesus, there are some people who neglect serving their parents. Sa panahon po ni Jesus, may mga tao po na pinababayaan po nila yung kanilang mga magulang dahil sa paglilingkod kay Jesus. But they had an excuse. Pero meron silang dahilan po. We serve the Lord. We endeavor to serve the Lord. Pinagsisikapan naming maglingkod sa Panginoon. That's why it's okay. We neglect serving parents. Kaya ayos lang, napabayaan namin yung paglilingkod sa mga magulang. Hindi tama, right? That's why Jesus point out their mistake. Kaya po, napansin ni Jesus yung kanilang mga pagkakamali. Mark chapter 7. Mark 7. Marcos po, chapter 7. 11 and 12. Mark chapter 7, 11 and 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At walang kabuluhan, ngunit sinasabi ninyo na kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang tulong ng mapapakinabangan ninyo sa akin ay kurban na nangangahulugang handog, at pagkatapos ay hindi na ninyo siya pinahintulutang gumawa ng anuman para sa kanyang ama o ina. Yeah. Originally, they have some material thing to serve their parents. Sa katunayan po, meron silang mga kagamitan para maglingkod sa kanilang mga magulang. But they proclaim, we set this material to offer to the Lord. Pero pinapayag nila na itinalaga namin itong kagamitang ito para ihandog sa Panginoon. That's why it's okay. We don't serve the parents. Kaya ayos lang na hindi kami maglilingkod sa mga magulang. It's called, right? Korban. Kaya ang tawag po nila dito, kurban. Yeah. But it's right? It's a wrong tradition. Pero ito po ay maling kaugalian. They just give an excuse why they don't serve their parents. Nagdadahilan lang po sila, kaya hindi sila naglilingkod sa kanilang mga magulang. That's why, right? Jesus said, verse 13, kaya pinawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tradition. Right? They neglect serving parents, right? Kaya pinababayaan po nila yung paglilingkod sa mga magulang. So you have your position in your house, right? Kaya meron ka pong katayuan sa inyong tahanan. If you are children, you have to serve your parents. Kung anak ka, kailangan mong maglingkod sa iyong magulang. If you are husband or wife, you have to serve your husband and wife. Kung asawang lalaki ka o asawang babae, kailangan mong paglingkuran ng iyong asawa. That's your position. Yan yung katayuan mo. So
at halimbawa may bahay ay hindi gumawa ng mga gawaing bahay at tanging sa church lamang siya masigasing na pumupunta. Hindi tama, right? So even you are busy in church, you have to do your best in your house. Kaya kahit na abala ka sa church, kailangan mo pa rin gawin ang iyong best sa inyong bahay. So you check yourself whether you keep this balance. Kaya suriin mo ang iyong sarili kung napapanatili mo ba itong balanse. We shouldn't neglect all. Kaya wag nating pabayaan itong lahat. Naintindihan niyo po? Even it's not easy, you have to do your best. Kaya kahit na hindi po madali, gawin mo yung best mo. And then we think about the balance more. At higit pa po nating pag-isipan yung patungkol sa balanse po. Kinakailangan na magkaroon ng balanse sa ating mga papel at sa tulong ng Diyos. Minsan sinasabi na dahil ginagawa ng Diyos ang lahat, hindi na natin kailangan gumawa ng anuman. Tama o hindi? Naintindihan? Some Christians say, right? Sinasabi po ng ilang mga Kristiyano, I have the faith. may pananampalataya ako. God will help me. Tutulungan ako ng Diyos. So even though I don't do, God will help me. Kaya kahit na hindi ako gumawa, tutulungan naman ako ng Diyos. It looks so good faith. Parang mabuting pananampalataya po, di ba? Hindi good faith. Pero hindi po yung mabuting pananampalataya. Our side, there is things that we have to do in our side. Sa ating panig, meron po tayong mga bagay na dapat nating gawin. Then God's side, God can help us. Kung gayon sa panig ng Diyos, tutulungan niya po tayo. We have to balance. Kaya kailangan pong balanse. Our Lord and God's Lord, we have to balance. Yung papel po natin, gampanin po natin at yung gawain po ng Panginoon. Halimbawa, pag-isipan natin, Nehemiah. You know the Nehemiah, who is the one? Kilala niyo po ba kung sino po si Nehemias? He tried to build the Jerusalem or Sinubukan niya pong maitayong muli yung pader ng Jerusalem with the Israelite. at kasama ng mga Israelita. But at the time, right, a lot of enemy hinder building the Jerusalem wall. Pero sa panahon ngayon, napakaraming mga kalaban po yung umahad lang sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Then what he did? At ano po yung kanyang ginawa? Buksan mo ang Biblia, Nehemiah chapter 4. Nehemias chapter 4. Chapter 4, verse 9. Chapter 4, verse 9 po. Nehemiah chapter 4, verse 9. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kami ay nanalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila sa araw at sa gabi. We can know, right? He really kept the balance well, right? Kaya malalaman natin na maayos niya pong napanatili yung balanse. He prayed because many enemy hindered. He prayed to God. Dahil maraming kalaban po yung umadlang, nanalangin siya sa Diyos. But not only he prayed to God, but also he set the watchmen to keep themselves. Pero hindi lamang siya nanalangin sa Diyos, kundi naglagay din siya ng mga bantay laban sa kanila. Right? Maybe somebody can say, God will keep us. Marahil may magsasabi po, iingatan tayo Even ng though Diyos. there are a lot of enemy, God will keep us. Kahit na napakarami nating kaaway, iingatan tayo ng Diyos. We don't do anything. Kaya wala na tayong We gagawin. don't need a watchman. Hindi na natin kailangan ng God will bantay. keep us. Iingatan naman tayo We ng just Diyos. pray. Kaya nananalangin po. Right? It's wrong, right? Mali po iyon. We have to do our best in our side. Gawin din natin yung ating best sa ating panig. Then God's side, God will keep us. Kung gayon sa panig naman ng Diyos, iingatan niya po tayo. Kailangan balance. God's Lord and our Lord.
balance. Yung gampanin ng Diyos, yung gampanin natin, dapat balanse po. pag-isipan natin tungkol kay David. Yeah, you know where, right? The story, David and Goliath, they fought each other. At nalalaman nyo na po yung kwento na si David at si Goliath po, Yeah, naglaban Goliath, po sila. You know, Goliath was the giant. At alam nyo na po na si Goliath ay higante. Nobody there fight with him. At walang sino man po yung naglakas loob lumaban sa But kanya. at the time, David, right, was very young. Pero sa panahon ngayon, si David po He napakabata. fought with the Goliath. Nilabanan niya po si Goliath. Yeah. Then, how he fight with the Goliath? At paano niya po nilabanan si Goliath? He just didn't pray to God, right? Hindi lamang siya basta nanalangin sa Diyos. He decided. He prepared. Sa kanyang panig, naghanda po siya. Nang lumaban si David kay Goliath, may mga bagay na kailangan paghandaan mula sa panig ni David. Naghanda si David ng 5 bato para sa kanyang tirado. Right? Yeah, he prepared 5 stone, right? 5 stone. Naganda po siya ng 5 bato. At marami siyang pagsasanay sa pagtatapon ng bato. Right? He practiced. Kaya nagsasanay din po siya. Noong panahon na yon, inihanda ng Diyos na tumama ang bato sa noo ni Goliath. Tama? Okay, buksan mo ang Biblia, unang Samuel chapter 17. Unang Samuel chapter 17. Verse 40. Verse 40. 17 verse 40. Unang Samuel 17 verse 40. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makikinis na bato mula sa sapa at isinilid sa supot na pampastol na kanyang dala. Hawak niya ang tirador sa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Pilisteo. Right, pumili siya ng 5 makikinis na bato. Right? He decided, he prepared, right? Kaya sa kanyang panig, naganda po siya. And verse 49, basahin po natin ng sabay-sabay. Ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha roon ng isang bato at itinirador. Tinamaan ang Pilisteo sa kanyang noo at ang bato ay bumaon sa kanyang noo at pasubsob siyang bumagsak sa lupa. Ang bato ay bumaon sa kanyang noo. Right? Bumaon sa kanyang noo. Right? It's amazing, right? Kaya kamangha-mangha po ito. What happened if David didn't prepare the stone? Anong mangyari po kung hindi naghanda ng bato si David? God will help me, I will fight. Tutulungan ako ng Diyos na labanan siya. What will happen? Ano po kaya yung mangyayari? Maybe Goliath very strong, right? Si Goliath po, malakas po, di ba? David patay. Right? But God used his stone, right? Pero ginamit ng Diyos yung kanyang bato. God used his skill, right? Ginamit ng Diyos yung kanyang Because kakayahan. David aside, he prepared, right? Dahil sa panig ni David, naghanda po siya. Yeah. There is a balance. Yan po yung balanse po. Last time we had the Bible study, the book of the Gospel of John. Sa nakaraan po, meron tayong Bible study patungkol sa aklat ng Juan. We learn about Nazareth. Napag-aralan po natin si Lazaro. Yeah, God revived the Nazareth, right? Binuhay ng Diyos si Lazaro. Di ba po? Originally Nazareth, right? It's already 4 days since he passed away. Sa katunayan po, si Lazaro ay 4 na araw na pong patay. He was already in the tomb. Siya po ay nasa libingan na. Jesus came there, right? At pumunta po doon si Jesus. But at that time, the tomb, right? Entrance of the tomb was covered by big the stone. Pero sa panahon ngayon, yung pasukan po ng libingan, meron po doong malaking batong nakaharang. Then Jesus commanded to the people. At iniutos ni Jesus sa mga tao, Move the stone. alisin ninyo yung bato. After then, right, Jesus revived the Nazareth. Pagkatapos nun, binuhay ni Jesus si Lazaro. Moving the stone, who should do it? Yung pag-aalis ng bato, sino yung dapat gumawa?
Jesus didn't move the stone by himself, right? Hindi si Jesus mismo yung nag-alis ng bato. He has to the people, Kaya right? hiniling niya ito sa mga tao. John chapter 11, Juan Kapitulo 11, John chapter 11, 38, 39. 11, 38, 39. John chapter 11, 38 and 39. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Si Jesus na lubhang nabagabag na muli ay pumunta sa libingan. Iyon ay isang yungib at mayroong isang batong nakatakip doon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Right? Sinabi ni Jesus, 38, 39, right? Alisin ninyo ang bato. Alisin ninyo. Yeah. Our side, yeah, we have to move the stone, right? Sa ating panig, kailangan tayo mag-alis ng bato. Yeah. Then, verse 44, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang taong namatay ay lumabas na ang kanyang kamakamay at paa ay natatalian ng mga telang panlibing at ang kanyang muka ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Yeah. Jesus revived the Lazarus. Binuhay ni Jesus si Lazaro. Yeah. But his body, right, wrapped by with the cross. Pero yung kanyang katawan po ay natatalian po ng mga tela. The dead already revived. Kaya yung patay po, nabuhay na. Wrapped full body. Pero natatalian po yung kanyang buong katawan. Cannot walk, right? Kaya hindi siya makakalakad po, di ba? Maybe Jesus can do, or the removing the wrap the cross, right? Marahil kayang gawin po ni Jesus na alisin po yung telang panlibing By himself, right? na siya mismo gagawa po. But he asked to the people, right? Pero hiniling niya sa mga tao, Losing, kalagan ninyo siya. right? People side, they have to losing, right? Sa mga tao po, sila dapat yung magkalag. So we have to understand there is the thing we have to do in our side. Kaya kailangan nating maintindihan, meron tayong mga bagay na kailangan nating gawin sa ating panig. Then God's side, God can do. Kung kayo sa panig ng Diyos, siya po'y makakagawa. Awit 81, buksan mo ang Biblia, Awit 81. 81 verse 10. Awit 81 verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Buksan mo ang maluwang ang iyong bibig. At ito'y aking pupunuin, right? Kailangan nating buksan ng maluwang ang ating mga bibig sa ating panig upang mapuno ito ng Diyos sa kanyang panig. Kapag time team tayong nangnanais na mas maraming kaluluwa ang maligtas at masigasing na nangangaral, pupunuin tayo ng Diyos. From tomorrow we have Cell Group 1 and 2 Bible Seminar. Magmula bukas po, meron tayong Cell Group 1 and 2 Bible Seminar. Next month we have the Grand Bible Seminar. Sa susunod na buwan, meron naman po tayong Grand Bible Seminar. And March we have the Summer Retreat. At sa March po, meron tayong Summer Retreat. Maybe it's wrong, right? We just pray. Kaya dahil mahaba po yan, pwede tayong manalangin. God will lead the lost soul. Makapatnubayin ng Diyos yung mga kaluluwa. Even though I don't do anything, God will lead the lost soul. Kahit na wala akong gawin, yung Diyos yung mag-aakay ng mga kaluluwa. Kaya o hindi. You don't do anything, you don't evangelize, God will lead the lost soul. Wala kayong gagawin po, hindi kayo mag-evangelize, papatnubayin ng Diyos yung mga kaluluwa. It's a good faith. Mabuting pananampalataya po ba yan? Yeah, it's a wrong faith, right? Yan po yung maling Our pananampalataya. side, we have to do our best. Sa ating panig, gawin po natin yung ating best. Especially this coming summer retreat.
you saw our slogan this year, Lalo na po sa darating na summer retreat. Nakita niyo po ba yung slogan natin? our vision, right? This year we set the goal summer retreat 350. Yung vision po natin, yung layon po natin, makadalo po 350. Yeah, of course we have to try our best to pray. Siyempre, kailangan natin gawin yung ating best sa pananalangin. If God does not help, we cannot accomplish our goal. Dahil kung hindi tutulong ang Diyos, hindi natin may sasakatuparan yung ating goal. Yeah, but our side, we have to do our best to evangelize the lost soul. Pero sa ating panig po, gawin natin yung ating best na mag-evangelize ng mga kaluluwa. Then we can accomplish our goal. Kung gayon may sasakatuparan po natin yung ating goal. That's why you saw our mother school, right? Selling the in first floor, right? Kaya nakikita nyo po yung ating mga mothers group, nagbebenta po sila, di ba? It's for the fundraising for the summer retreat, right? Yan po'y para sa fundraising sa summer retreat. God will support us without our effort. Ang Diyos pa, susuportahan niya tayo nang wala yung ating pagsisikap. God will provide money O yung Diyos yung magkakaloob ng pera. even we don't do anything. Kahit na wala tayong gawin. Not right? Hindi po yan tama. Yeah. We have to do our best, right? Kailangan natin gawin yung ating makakaya. And we can prepare fund to support the invited, right? Kung gayon, makakapaghanda po tayo ng ating pondo para makasuporta sa summer retreat. Yeah. So we have to keep the balance, our Lord and God's Lord. Kaya kailangan nating panatilihin yung balanse po yung gampanin natin at yung gampanin ng Diyos. At kailangan ng balanse sa puso at katawan. Puso at katawan. Ang katawan ay nasa church, ngunit ang puso ay nasa mundo. Hindi tama. I'm not sure. Your body is in church. Hindi po ako sigurado yung katawan niyo po ngayon nasa church. Huh? How about your puso mo? Paano naman po yung puso mo? Puso mo. Puso mo also dito? Yung puso niyo nasa church din po ba? Or puso mo sa labas? Sa mundo? Yeah. At sinasabi nilang nasa church ang kanilang puso, pero hindi sila nakikilahok sa mga gawain ng church. Hindi tama, right? Some say, my heart is in church. Sinasabi ng ilan, yung puso ko nasa church. But they never come to church. Pero kailanman hindi naman sila nagpupunta They ng never church. participate in the works of a church. Kailanman ay hindi sila nakikilahok sa gawain ng church. Is it true their heart is in church? Totoo ba na yung kanilang puso ay nasa church? Dapat magkasama ang katawan at puso sa church. Tama? Yeah. Buksan mo ang Biblia, awit 44, awit 44, verse 18, awit 44, 18. Okay, 44:18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aming puso ay hindi tumalikod, ni ang amin mang mga hakbang ay humiwalay sa iyong daan. Ang aming puso ay hindi tumalikod. It says, our heart must be in the Lord. Sinasabi po nito na yung ating puso po ay dapat nasa Panginoon. Di ang aming mga hakbang ay umiwalay sa iyong daan. It means our body also should be in the Lord. Ibig sabihin yung ating katawan dapat din po nasa Panginoon. Kailangan puso at katawan lahat sa Panginoon. In Leviticus, there are offering, right? Sacrifice offering, many kind of sacrifice offering. Sa Levitico po, napakaraming uri po doon ng pag-aalay, paghahandog ng mga alay.
in there are two special offering. Doon po meron pong dalawang espesyal na pag-aalay, paghandog. It is a wave offering and heave offering. Okay, you better find Leviticus chapter 7, Tingnan po natin, Levitico chapter 7, 7 verse 30. 7 verse 30. Leviticus 7:30. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kanyang sariling mga kamay ay magdadala sa Panginoon ng mga handog na pinaraan sa apoy. Dadalhin niya ang taba kasama ang dibdib upang iwagayway bilang handog na iwinawagayway sa harapan ng Panginoon. It says about the wave offering. Sinasabi po dito handog na iwinawagayway. In this wave offering, the offering was came by the breast part of the animal. Sa ganitong offering po, yung kailangang dalhin po ay yung dibdib po ng hayop. So this wave offering, they bring the breast part of the animal. Kaya itong iwinawagayway na handog po, kailangan po nilang So dalhin yung before dibdib. offer sacrifice, they need to wave the moving. Dahil kapag ihandog nila ito, kailangan po nila itong iwagayway. The breast part was used there, right? Kaya ginagamit po yung parting dibdib. Verse 32, also, basahin po natin ng sabay-sabay. At ang kanang hita ay ibibigay ninyo sa pari bilang handog mula sa alay ng inyong mga handog pangkapayapaan. It is a heave offering. Ito naman po yung Offering. In Tagalog translation, walang the mention heave offering, but originally it's the heave offering. Anyway, the heave means the lifter. ibig sabihin po Heave. iaangat po, iangat. Heave offering means lift up. Iaangat po, iangat. Itataas. In use the light tie this part. Let's do this tie. Ito po yung kanang hita. The heave offering means lifter. Ibig sabihin, itataas po, iaangat. After lifter, heave offering. Pagkatapos maiangat, bibigay po yung handog. Anyway, it means we need to understand what it means. Kailangan natin maintindihan ano po yung kahulugan nito. The breast part, it symbolizes our heart. Yung parting dibdib, sinisimbolo po nito yung ating puso. And thigh, right? It's as we learn the Awit 44:18, it's our step, the leg, right? At yung kanang hita po, sumisimbolo po ito yung ating mga hakbang. So when we offer sacrifice to the Lord, our heart, our body must together offer. Kaya kapag naghahandog tayo sa Panginoon, kasama po yung ating buong, pati yung puso mo. So kailangan, right? Puso at katawan, lahat. But una, right? Kailangan puso una, right? Kaikan chapter 23. Kaikan chapter 23, verse 26. 23, 26. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay at pagmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Anak ko, our Lord say to us, right? Sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ang puso mo sa akin ay ibigay. God wants our heart first. Kaya ang gusto ng Diyos yung ating puso muna. That's why this time, right? God wants your heart. Kaya sa oras nito, ang hiniling ng Diyos ang puso mo. Ito ay una.
kapag ang puso ay magkasama, ang katawan ay magkakasama rin. Right? Then God wants our body also. Kung gayon, gusto din ng Diyos yung ating katawan po. Romans chapter 12, buksan mo ang Biblia, Romans chapter 12, verse 1. Romans 12, verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Inyong ialay ang inyong mga katawan, na isang handog na buhay. God wants our body, right? Ang gusto ng Diyos, yung ating katawan po. So, we know, right? We know if we have a true faith, our true faith will be revealed through our works. At nalaman po natin na kung meron tayong tunay na pananampalataya, yung ating tunay na pananampalataya po ilalabas sa pamamagitan ng ating mga gawa. That's why the Bible says, right? The faith without works is dead. Kaya sinasabi ng Biblia, ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay. Right? So, our heart, our body, Yung ating puso, ating katawan, we need to keep the balance. kailangan pong mapanatiling yung tamang balance po. Heart. It's related with our faith, right? May kaugnayan po ito sa ating pananampalataya. It's related with our work. May kaugnayan ito sa ating gawa. If you have a true faith, your faith will be revealed through your works. Kung meron kang tunay na pananampalataya, mahahayag ang tunay mong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Right? If you really believe, right, you will do. Kung talagang naniniwala ka, gagawin mo po. Right? If you have a real heart, your body will come. Kung talagang may tunay na puso ka, Your darating body po yung will katawan do. mo. Yeah, your body will do. Right? Gagawin niya ng iyong katawan. So, maybe I think you come today Sunday. You come today church. Dahil po sa tingin ko po, pumunta po kayo ngayong Sunday. Your body come here, right? Dumating po dito ang inyong katawan. I think your heart is also here, right? At sa tingin ko, nandito rin po ang inyong puso. That's why even you have many situation, difficulty, you come here, right? Kaya kahit napakarami niyo pong sitwasyon, kahirapan, nagpunta pa rin po kayo. Because your heart is in here, right? Dahil yung puso niyo po nandito. So, from tomorrow, right, we have a cell 1-2 Bible seminar. Pag mula po bukas, di ba po, meron tayong cell group 1 and 2 Bible seminar. Your heart is in the Bible seminar. Ang inyong puso nasa Bible seminar po ba? How to testify your heart? Paano mapapatunayan ang inyong puso? Maybe you will come, right? Marahil pupunta po kayo. You will participate in the Bible seminar. Makikibahagi kayo sa Bible You seminar. will try to evangelize the lost soul, right? Susubukan niyo pong mag-evangelize ng mga kaluluwa. But you just say, I have a heart, Pero sinasabi mo lang, may puso ako. but you don't do anything. Pero wala ka namang ginagawa. Something wrong, right? Parang may mali po, di ba? Keep the balance, heart and the body. Kaya kailangan balanse po yung ating puso at katawan. At kailangan ng balanse sa pagitan ng paglilingkod at pagkikinig sa salita. After salvation, right, you have to do many ministry in church. Pagkatapos ng kaligtasan po, di ba, dapat kailangan po na marami tayong gawing paglilingkod sa church. It's serving the Lord, right? Yan po yung paglilingkod sa Panginoon. Then we shouldn't neglect, listen to the word of God. At dapat na wag din nating pabayaan yung ating pakikinig ng salita ng Diyos. So there is an example in the Bible, right? Meron pong halimbawa sa Biblia. Buksan mo ang Biblia, Lucas chapter 10. Lucas chapter 10, Lucas chapter 10, verse 38 hanggang 42.
verse 38 hanggang 42. 38 hanggang 42. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon, isang babaeng ang pangalan ay Marta ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay naabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Jesus visit the house, Martha and Maria. Binisita po ni Jesus yung bahay po ni Marta at Maria. They were the sisters of Nazareth who died and revived, right? Sila po yung kapatid ni Lazaro na nabuhay muli. But at the time, the older sister Martha was very busy to prepare food for Jesus, to Pero serve Jesus. Sa oras na iyon, si Marta po ay napakaabala sa paglilingkod kay Jesus. Right? So verse 40, right? Si Martha ay nabala sa maraming paglilingkod. Yeah. Maraming paglilingkod, right? But her younger sister Maria didn't help her, right? Pero yung kanyang nakakabatang kapatid na si Maria, hindi po siya tinulungan. She just listened to the word of Jesus. Nakikinig lamang siya sa salita ni Jesus. That's why Martha complained to Jesus. Kaya nagreklamo po si Marta kay Jesus. Why you don't tell her to help me? Bakit hindi mo siya tinutulungan? Kaya sabihan, tulungan ako. But Jesus' answer was different from her expectation. Pero iba po yung naging tugon ni Jesus sa kanyang inaasahan. Martha, Martha, nag-alala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Jesus, rather than criticize Maria, Jesus praised Maria. Sa halip na punain ni Jesus si Maria, pinuri niya po si Maria. It said, it doesn't mean we don't do serving the Lord. Hindi ito nangangulugan na hindi na tayo maglilingkod sa Panginoon. We don't need to do ministry. Na hindi na tayo gagawa ng mga ministry. There is a priority. Pero meron pong prioridad. Listening the word is the first. Yung pakikinig ng salita po ang prioridad. Hindi dapat kailangan ng pakikinig sa salita na hindi dapat kaligtaan ang pakikinig sa salita ng Diyos dahil lang sa pagtuon sa paglilingkod. Kaya kung hindi makapakinig ng salita dahil sa paglilingkod, tiyakin na mapakinggan ito ng pribado. Kahit na napapagod ang katawan dahil sa paglilingkod, huwag kalimutan ng personal na pagbabasa ng Biblia at panalangin. Naintindihan niyo po? So you shouldn't neglect reading the Bible, listen to the sermon. Kaya wag niyo pong pababayaan yung pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng sermon. Even though you are busy in your ministry. Kahit na napakabala mo sa iyong paglilingkod. Even though you are so tired. Kahit na ikaw ay napakapagod. You have to keep the balance. Kailangan pong balance. Gayunpaman hindi dapat pabayaan ang gawain ipinagkatiwala ng Diyos. Dapat na gawin ang trabaho na ipinagkatiwala ng Panginoon. If God committed the ministry, you have to do your best also. Kapag pinagkatiwala ng Diyos ang ministry, gawin mo din yung best mo. By keeping the balance. Na pinapanatili pong balanse. Okay? So, keep the balance. Keep the balance.
Kaya kailangan pong balanse. Ministry Yung ministry and word. at yung salita. Also, you have to keep the balance. Kailangan din po itong ingatang balanse. Sa loob ng church, dapat makasabay ang karunungan sa pakilala ng kasalanan at ang pagmamahal. It also need a balance. Ito rin po kailangang balanse. Galatians chapter 6. Buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 6, verse 1. Galatians 6, verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kamuan, tingnan ng iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. May anumang pagsuway, right? May pagsuway. Kailangan ng karunungan upang maayos na makilala ang mga kasalanan na lumalabas sa loob ng church. Right? Kailangan. Kaya kailangan ng tamang pagdidisiplina sa mga taong magkasala gamit ang karunungang ito. Subalit, dapat mag-ingat sa paghusga at paghatol sa iba gamit ang parehong karunungan. So, we have to discern what's the sin in church. Kaya di ba po kailangan nating makilalang mabuti kung ano yung kasalanan sa loob ng church. This wisdom, kailangan. Yung karunungang ito po kailangan. But with this wisdom, we need to careful not to judge the other. Pero sa magitan ng karunungang ito, kailangan nating maging maingat na huwag humatol sa iba. Kailangan ng payo na nakabatay sa pagmamahal. Kailangan ang pagpapatawad na may pagmamahal. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 17. Kaikan chapter 17, verse 9. Kaikan 17, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan. Ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan. Right? Yeah. So, even though some sin is revealed, right? We need to try to forgive, right? Kahit na may mga kasalanang nahayag po, kailangan nating subukang magpatawad. How can you forgive, right? Paano na tayo makapagpatawad? We can forgive because of love, right? Nakapagpatawad tayo dahil po sa pag-ibig. If we really love one another, we can forgive anybody, any sin, right? Kung iniibig natin ang bawat isa po, magagawa din nating patawarin ang anumang kasalanan. Kayumpaman hindi rin tama na basta na lamang patawarin ang lahat ng kasalanan na lantad ng walang tamang pagdidisiplina. Yeah. So if some sin is revealed, we need to properly give a discipline. Kaya kung may mga kasalanang nahayag po, kailangan pong disiplinahin ng maayos. But it doesn't mean we judge them, right? Pero hindi yun nangangahulugan na hatulan We natin have to sila. still love them, right? Kailangan pa rin natin silang ibigin. Why we give the discipline? Bakit tayo nagdidisiplina? Why father give a discipline their children? Bakit yung tatay nagdidisiplina sa mga Because anak? father love his children, right? Dahil minamahal ng ama yung kanilang anak. So love. Kailangan love, right? Kaya kailangan po ng pag-ibig. So
balance, kailangan balance. We have to discern sin in church. Kaya kailangan nating makilala yung kasalanan sa church, But we still need the love. pero kailangan pa din natin ng pag-ibig. We have to keep the balance. Kailangan po, balanse po ito. By discerning sin, don't judge anybody. Kaya nang nakikilala po yung kasalanan, huwag pong umatol. We have to still love them. Kailangan pa rin pong We ibigin. have to forgive them, right? Kailangan pong patawarin. Balance. Right? At kailangan ng balanse sa pagitan ng ating paghihiwalay at ng ating interes sa mga tao sa mundo. Sa mga tao sa mundo. Kailangan nating mamuhay na hiwalay mula sa mga tao sa mundo. Lalong-lalo na dapat tayong maghiwalay sa kanilang mga kasalanan sa mundo. Tama po ba? Buksan mo ang Biblia, 2 Corinthians chapter 6. Pangala Korinto chapter 6:17. Chapter 6:17. Pangala Korinto 6:17. 6:17. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at umiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong umipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Lumabas kayo sa kanila, right? Lumabas kayo sa kanila. At humiwalay kayo. Humiwalay kayo. Bakit? Huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, right? Uni, sa pagsisikap na mamuhay ng hiwalay sa mga tao sa mundo, maaaring mawalan tayo ng interes sa kanila. Kahit na maghiwalay tayo sa kanila, dapat nating patuloy na ipakita ang ating interes. Sa ganitong paraan, maaari natin silang may pangaral. 19 yan? So, in this world, we need to keep balance, separation from the people in this world. Kaya sa mundong ito, kailangan po nating balanse po yung paghiwalay po sa mga tao sa libutan ito. Especially, we need to separate from their sin, right? Sa lahat, kailangan nating humiwalay sa kanilang mga kasalanan. But sometimes, because we try to separate from them, we don't give our interest to them. Pero dahil minsan po, humiwalay tayo sa kanila, hindi natin sila binibigyang interest, pansin. Interest. Right? So, but we still give our interest to them. Pero kailangan pa rin natin silang bigyang pansin po, pahalagahan. Kailangan balance. You need to separate from them, right? To keep holy, right? Kailangan nung umiwalay sa kanila para mapanatiling banal po. But it doesn't mean you don't need to meet them, right? Pero hindi yun nangangulugan, hindi mo na sila tatagpuin. You still meet them. Kailangan mo pa rin silang You still tagpuin. give your interest to them. Kailangan mo pa rin ibigay yung pansin sa kanila. What's interest? Ano po yung It's pagbibigay expression pansin? of love, right? Yan yung pagpapahayag ng pag-ibig. When you have a love, you give your interest to them, right? Dahil kung meron kang pag-ibig, binibigyang pahalagaan mo sila. That's why you have to be careful. Kaya kailangan din pong maging maingat dito. You always live in church. You do many God's work. Lagi kang nabubuhay sa church, gumagamit ng maraming Sometimes salita you ng Diyos. giving your interest to the people in this world. Kaya pinapabayaan mo yung pagbibigay pahalaga mo sa mga tao sa mundo Then ito. you cannot evangelize them, right? Kung gayon hindi mo sila ma-evangelize. So, kailangan balance. Separation, giving interest, right? Yeah. At kailangan ng balanse sa pagitan ng pagiging
mahinahon at matapang sa pakikitungo sa mga tao sa mundo. Dapat laging ipakita ang pagiging mahinahon sa pakikitungo sa mga tao sa mundo. Titus chapter 3, buksan mo ang Biblia, Titus chapter 3. Titus chapter 3, verse 2. Titus chapter 3, verse 2. Verse 2. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, huwag makipag-away, maging maamo at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Mapakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao, right? Hinahon. Kailangan hinahon. Gentleness, right? Kaya hindi dapat magalit sa mga tao sa mundo sa anumang situation. Don't angry to them. Kaya huwag po kayong magalit sa kanila. Huwag mawalan ng pagiging mahinahon. Ngunit dapat maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ephesians chapter 6, verse 19. Ephesians 6:19. Okay, 6:19 basahin po natin ng sabay-sabay. Idalangin ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Right? So, normal time, right? You need to keep gentleness always, right? Kaya sa normal na sitwasyon, kailangan nyo pong mapanatili palagi yung pagiging mahinahon. Even though somebody, right, they make you get angry, you have to keep your heart. Kahit na mayroong isang taong nagpapagalit sa'yo, Keep gentleness. mapanatili mo po yung pagiging mahinahon. But when you come to the situation, you can preach the gospel. Pero kung dumating ka sa sitwasyong makakapangaral ka ng Ebanghelyo, At the time, you can boldly preach. guys, sa pagkakataong yun, matapang mong ipahayag. Don't fear, right? Huwag kong matakot. So, kailangan balance, right? Gentleness, and boldness. You have to keep also balance. Kailangan din po itong balanse. Then you can evangelize the lost soul. Kung gayon, ma-evangelize mo yung mga nawawalang kaluluwa. So, right, there are many things we have to keep the balance, right? Kaya napakaraming bagay po na kailangan po nating panatiling balanse. In churches, Sa loob ng church, and also in this world. sa mundong ito. When you keep the balance, anong result? Kapag napanatili mo yung balanse, ano po yung resulta? We have to keep one more balance. I will mention. Babanggitin ko po, isa pa po. We know where, right? There are four element of our Christian life. At nalalaman nating mabuti na mayroong 4 na elemento ng ating buhay Kristiyano. If you already graduate, you beginner Bible study, you already know. Kung graduate na po kayo sa New Beginner Bible Study, alam niyo na po ito. Ano po? Ano po? Una, word, prayer, fellowship, evangelism. Also, this it's like a four wheel over the car, right? Ito po'y katulad din ng 4 na gulong ng sasakyan. This four wheel must keep balance. Itong 4 na gulong, dapat mo balance din. Then the car can go well, right? Kung gayon, makakatakbong maayos po yung sasakyan. Then we can live a good Christian life. Kung gayon, makapamuhay tayo ng mabuting buhay That's Kristiyano. why check your four wheel. Kaya siyasatin niyo po ang inyong 4 na gulong. Our church car, also sometimes
balance destroy. Yung ating church car po, minsan sira din po. Anong mangyari? The car, even I try to go straight, but the car go another way. Kahit nasubukan kong straight po, minsan hindi po naging ganun. Poor balance. Keep this poor balance. Kaya pong ingatan pong balanse yung apat na ito. At ang resulta ng isang balanseng buhay ay ang pagtanggap ng papuri mula sa Diyos at mga tao. The holy verse, Romans chapter 14, buksan mo ang Biblia. Chapter 14, verse 18. Romans chapter 14, verse 18. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ng mga tao. Yeah, you have to receive a praise from not only from God but also from the people. Kaya kailangan mong tumanggap ng papuri hindi lamang sa Diyos kundi maging sa mga tao. It's possible when you keep your balance well. Posible lamang ito kapag napanatili mong maayos ang iyong balanse. Keeping the balance, same, right? Keeping the order. Kaya yung pag-iingat ng balanse, pareho lang po sa pagsunod sa kaayusan. This year, let's practice obey to the order. Kaya sa taong ito, sundin natin yung pagsunod po sa kaayusan. Practice obedience. Right? Isagawa po yung pagsunod. Tuloy-tuloy. Okay? Okay, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawaan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Mula bukas, may mga plano para sa Cell 1-2 Bible Seminar at sa susunod na buwan, may Grand Bible Seminar with the Korean Mission Team. Naway matulungan mo kami sa mga Bible Seminar ito upang maraming kaluluwa ang makatako ng kaligtasan. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.